Sa pong mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. So, good afternoon po sa ating lahat, mga kapatid, at happy birthday sa ating lahat. Ganyan po sa mga kapatiran natin at kaibigan natin na nanonood via live stream. Isa pong magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Numbers chapter 6 verse 25. Sabi niya po dito, paliwanagan nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Minsan na ba nang nasagi sa ating isipan, mga kapatid, tingnan natin sa ating sarili. Anong yung mga bagay na nagpapasaya sa Panginoong Diyos? Naisip na naman natin minsan sa ating sarili, tingnan natin sa ating sarili. Ano nga ba yung mga bagay na nagpapasaya sa ating pong Panginoong Diyos? Kung sa mga kapwa natin mga tao, mga kapatid, di ba? Marami tayong pamamaraan kung paano natin sila mapapasaya, di ba? Marami tayong naiisip na paraan kung sila man ay nasa kalungkutan, di ba? Mayroon tayong naiisip na paraan para sila ay mapasaya lamang. Diba? Sa tuwing kami po ay lalabas sa araw ng Sabado para mag-evangelize ang mga kapatid. Yung isa pong tuturang pa dyan sa Soriano family, marami pong bata dyan na during po ng Bible study namin is marami talagang bata din na sumasabay na nakikinig. At pagkatapos po ng Bible study, may dala po pagkain, snacks si Brother CJ para ipahamagi sa mga bata. Kahit simple mga candy, biscuit, kung ibigay mo sa mga batang iyan, makikita mo talaga sa kanilang mga ngiti, sa kanilang mukha, yung siya, yung saya at ngiti. Na sa simpleng bagay na yun, yung pag-abot mo ng mga simpleng snacks, biscuit, hindi, makikita mo talaga yung saya sa kanilang mukha. Ngayon, kung maraming paraan para mapasaya ang mga tao, pagdating kaya sa ating pong Panginoon Diyos, sa paanong pamamaraan kaya natin siya mapapasaya. So sa hapon pong ito, mayroon po tayong isang tao sa banal na kasulatan na pagbabasihan kung paano niya napasaya ang Panginoong Diyos habang siya po ay namuhay at hanggang siya po ay namatay. Sabi niya dito, there was one man who made God smile. So mababasa natin ang kanyang kwento sa Genesis chapter 6 verse 8. Genesis chapter 6 verse 8. Sabi niya po doon, but Noah found grace in the eyes of the Lord. At ang tao nga po ito ay si Noah. Kung ating pong titignan, ang pangalang Noah ay galing po ito sa Babylonian word na Nokku, na nangungulugang repose or rest. At galing din po ito sa Hebrew word na Nahum, na ito po nangungulugang to comfort. Dahil sa pamamagitan po niya, siya po ay naligtas at ang kanyang kasamahan gamit ang malaking daong dahil sa pagdudulot ng malaking baha. Naito rin po si Noah sa kanyang kapanahunan bilang isa pong sakdal at matuwid na isang tao. Genesis chapter 6 verse 9. Dahil sa buong buhay niya ay sinunod niya ang ating pong Panginoong Diyos. At napamagatan po itong what makes God smile. Ano nga ba yung mga nagpapasaya sa ating pong Panginoong Diyos? From His life, we learn the 4 acts of worship that makes God smile. So, mula sa kanyang pamumuhay, mga kapatid, mayroon po tayong 4 na makikitang lesson, 4 na natatanging leksyon, na ito po yung makakatulong sa atin kung paano natin mapapasaya, mapapangiti ang ating pong Panginoong Diyos bilang mga anak niya. So, number 1, God smiles when we love Him supremely. Second, when we trust Him completely. Third, when we obey Him wholeheartedly. At yung pang-apat is when we praise and thank Him continually. Ang 4 na bagay po ito, mga kapatid, ay makikita natin sa buhay ni Noah na ito yung kanyang ginawa para mapasaya niya ang ating pong Panginoong Diyos. So, punta po tayo sa una. So, God smiles when we love Him supremely. So, ang tanong, gaano natin kamahal ang Diyos, mga kapatid?
So, take note po natin yung salitang, o yung word po na supremely. So, pag sinabi pong supremely, ito po yung tumutukoy sa pagiging higit sa lahat, mga kapatid. Pinaka or sobra. Ngayon, kung sasabihin po natin na mahal natin ang Panginoon Diyos, higit sa lahat na mayroon tayo, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ang inuuna natin dapat, mga kapatid. At kung sasabihin naman natin na sobrang mahal natin ang Diyos, ibig sabihin, walang dapat makakapantay sa bagay mong iyan. Hindi natin dapat ipantay yung pagmamahal natin sa mga material na bagay sa pagmamahal natin sa ating pong Panginoon Diyos, sapagat hindi natin pwedeng ipagkumpara ang pagmamahal natin sa material na bagay kumpara sa pagmamahal natin sa ating pong Panginoon Diyos. Dahil ang pagmamahal po ng Panginoong Diyos para sa atin ay hindi po mapapantayan mismo, kapatid. So Noah loved God more than anything else in this world, even when no one else did. Sapagkat kung ating pong titignan, mga kapatid, sa kapanuhonan ni Noah, dahil nga po sa pagiging laganap ang kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang kapanuhonan, tanging siya lamang yung talagang sumusunod at naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoon Diyos at sa mga sangkatauhan na kanyang kasamahan. Makikita natin na halos walang naniniwala sa kanyang kapanuhunan ng mga tao na mayroong Diyos talaga at hindi sila nananampalataya na mayroong Diyos. Kung tayo po ang tatanungin, kapatid, gaano natin kamahal ng Diyos? Naiubuhos po ba natin ang 100% ng pagmamahal natin sa ating Panginoon Diyos? Kung tayo po kaya ang nasa sitwasyon ni Noah, even na siya lang yung tao na naniniwala sa Diyos sa kanyang kapanuhunan, dahil kung ating pong titinan habang ginagawa niya po niya ang malaking tao, yung arko, di ba, sinasabi ng mga tao na makikita natin na hindi sila naniniwala na mayroong darating na malaking pagbaha dahil nga po sa ginagawa niyang malaking tao. Wala pong naniniwala sa kanyang kapanuhunan at tanging siya lamang o ang kanyang mga sambahayan. So, sa kwentong ito, mayroon din po tayong kwento na kung saan makikita natin na similar yung kanyang kwento sa kwento ni Noah. At ang kwentong ito, I think is na i-share ko na rin po ito sa FB, sa Facebook, mga kapatid. So, ang kwentong ito is kwento po ng isa pong binatang soldier o yung sundalo. So, itong binatang ito is nagtatrabaho siya bilang isang militar. Sa buong kampo, mga kapatid, masyado siyang pinagtatawanan, pinapahiya, dahil sa buong kampo, tanging siya lamang yung tao na naniniwala sa Panginoong Diyos. Pinapahiya siya araw-araw, oras-oras, at one day, gusto siyang ipahiya ng kanyang captain sa harapan ng maraming sundalo, sa kapwa niya sundalo. Tinawag nga niya ang binatang ito. Sabi niya, halika dito. Lumapit yung binatang ito. Sinabi ng kanyang captain, kunin mo tong susi at ipark mo tong jeep sa harap ng kampo. Sumagot yung binata at sabi niya, hindi po ako marunong magmaniho. I can't drive. Hindi ko nagmamaniho. Sabi ng captain nila, well then, ask for the assistance of your God. Show us that He exists. Kung ganon, humingi ka ng tulong sa iyong Diyos. Ipakita mo sa amin na siya ay totoo at nag-exist. Walang nagawa yung binatang ito, kundi kunin yung susi at pumunta sa jeep at nagsimulang nanalangin. Ang nangyari, na-park niya nga po yung jeep doon sa mismong lugar ng gusto ipag-park niya ng captain nila sa harap po ng kampo. Pagkatapos niyang na-park yung jeep na yun, lumabas siya doon sa jeep at nakita niya yung mga sundalo na nagsisiyakan. Nagsisiyakan ng mga sundalo. Sabi ng mga nagpaya sa kanya ng mga sundalo na kapwa niya sundalo, sabi niya, we want to serve your God. Gusto namin pagsilibahan ang iyong Diyos, sabi niya. Sabi ng kanyang magkasamahan. Bigla siyang tulala at nabigla. Tinanong niya sila, pati yung captain nila is
talaga makikita mo umiyak. At tinanong niya yung captain, ano bang nangyari, captain, sabi niya. Sabi ng captain, halika dito at may ipapakita ko sa iyo. Yan. Nung pumunta din sila sa jeep na pinadrive sa kanya. Binuksan niya po yung hood, yung talbog ng pinalalagyan ng makina, yung engine. Pinakita niya dun sa binatang iyon na wala palang makina o yung engine ng jeep. Sabi nung binatang ito, see, this is the God I serve, the God of impossible, the God who gives His life to what does not exist. So, ang lesson na makikita natin dito, you may think there are things still impossible, but with God, everything is possible. So, ang bagay na ito, mga kapatid, na nangyari sa binatang ito is makikita din natin sa buhay ni Noah na even na siya lang sa kanyang kapanunuhan yung talagang naniniwalang lubos sa ating Panginoon Diyos, nagmamahal sa ating Panginoon Diyos, hindi po siya nawala ng pananampalataya at nagpatuloy po siyang naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Similar ito sa pangyari sa kwentong ito, mga kapatid. So, Noah was a righteous man, blameless in his generation, and walks with God. Genesis chapter 6, verse 9. Yan po yung pagkakalarawan sa banal na kasulatan patungkol kay Noah. Isang taong matuwid at walang kasalanan. Hosea chapter 6, verse 6. For I desire steadfast love, and not sacrifice, the knowledge of God, rather than the burnt offerings. So, sabi po ni Hosea, sapagkat ako'y nagnanais o nagnanasa ng malatag na pagmamahalan. So, bakit kaya nasabi ni Hosea ang bagay pong ito? Kung atin pong titingnan at babalikan, kung bakit nasabi po ni Hosea ang talatang ito, during sa kanyang time, mga kapatid, mayroon pong conflict or pag-away na nangyari between sa Israel at sa Judah. Na kung saan, ito nga po yung rason kung bakit nasabi niya ang bagay ito. Na ako'y nagnanais na matatag na pagmamahalan. So, ang bagay na yun is ipinaparating niya sa between this nation, mga kapatid. Dahil nagkaroon nga po ng pag-away ang dalawang bansang ito. Ngunit para po sa atin, ano po yung utos sa atin sa bagong tipan? Matthew chapter 22 verses 37 to 38. Sabi niya po doon, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. So, pag sinabi pong all or buo, ibig sabihin dapat walang kulang or hindi nagkukulang, mga kapatid. So, alam naman po ng Diyos kung gaano natin siya kamahal, mga kapatid. Tanging Diyos lang ang nakakatimbang ng ating puso at ng ating pong kaluluwa, ng ating pong pag-iisip. Kung gaano natin siya, kung gaano natin ibubuhos ang pagmamahal natin sa Kanya, mga kapatid. Di ba? At dito nga tayo tuwing araw ng linggo, nagsasamba sa Kanya, ipinapakita yung presensya natin. Ngunit ang tanong, naibubuhos ba natin ang oras natin, ang 100% para siya ay sambahin? So, aminin ba natin yung hindi, mga kapatid? Minsan talaga, hindi natin naisisentro yung ating pong pagbibigay ng papuri sa Kanya dahil minsan, dala-dala natin yung mga problema dito sa araw ng linggo. Andyan yung alalahan natin sa buhay. Yan. Diba yung mga problema? Ano kayong solusyon dito sa problema nga to? Diba during ng worship, marami tayong iba't ibang iniisip, alalahanin sa buhay. So, kahit alam po ng Diyos kung gaano natin siya, kung ano ang nilalaman ng ating pong puso at isipan. Kung naiubos ba natin ang oras, ang pamamahal natin sa Kanya sa pamamagitan po ng pagsamba sa Kanyang pangalan. So, gayahin po natin ang unang hakbang na ginawa po ni Noah, na kung paano po niya napasaya ang Panginoong Diyos. At ito po yung pagmamahal niya sa Diyos sa higit sa lahat ng mga bagay na mayroon siya. Mas inuna po niya mahalin ang Diyos higit sa lahat ng mga bagay. So, pangalawa is God smiles
when we trust Him completely. So, pag sinabi kong completely, it talks about being totally, fully, or entirely mga kapatid. So, sa madaling salita, ito po yung tumutukoy sa pagiging kabuuan, lubusan, or pagiging ganap, pagtitiwalang ganap mga kapatid. So, halimbawa lang mga kapatid, di ba sa magkakaibigan o sa mga magtutrupa, hindi natin maalis-alis yung pagdududa o pag-aalinlangan sa isa't isa. Di ba? Dahil minsan, kung mayroon kayong usapan, lalo na kung nag-usap-usap kayong lahat ng magkakaibigan at mayroon kayong pupuntahan, lalo na kung gagala kayo, minsan di ba, may mga kaibigan ka talaga na hindi susunod sa iyong usapan. Kasi pag sinabing usapan, pinag-usapan yung lahat ng mga tutropa, ibig sabihin, binigay mo yung tiwala mo, andun yung tiwala niyo sa isa't isa na tutupad kayo sa usapan. Ngunit minsan, yung tiwalang iyon is nawawala dahil minsan nga hindi natutupad yung usapan. Kaya totoo po yung sinasabi niya namin sa mga kapatid na huwag mong ibuhos lahat ng iyong tiwala sa mga tao dahil minsan sila yung sisira ng ibinigay mo tiwala. So kung dito po ang tiwala po ay nasisira, nawawala, tingnan po natin yung ginawa po ni Noah kung paano po niya pinagkatiwalaan ng ganap ang Panginoong Diyos at ito po yung nagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. So, paplatin natin ito sa Hebrews chapter 11, verse 7. Sabi niya po dito, sa pananampalataya, sinuwi na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang taong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. So, makikita na po natin mga kapatid na sa talatang ito, kung paano po pinagkatiwala ang lubos ni Noah ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Bakit po? Dahil makikita natin dito na nagbigay ng babala ang ating pong Panginoong Diyos patungkol sa mga bagay na mangyari sa inaharap. Ngunit, ang bagay pong iyon is hindi pa ipapakita ng Diyos kay Noah. Pagamat ganon, makikita natin na ibinigay, nagtiwala ang lubos ang ating pong si Noah sa ating pong Panginoong Diyos. Diba? Kung sa kaisipan natin mga kapatid, di ba? Minsan, nasasabi natin na hindi tayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga tao hanggat hindi pa nila ito napapatunayan o ipapakita sa atin. Di ba? Sa kasabihan po ng mga Ilocano, sabi ko nila, "Jack kita, Jack mati." Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko ito nakikita. Which is ganyan po yung karamihan sa atin. Na hindi tayo naniniwala hanggat hindi po tayo hindi pa ito nakikita. Ngunit makikita natin kay Noah na dahil sa kanyang lubos ang pagtitiwala sa Diyos, sabi doon sa ating nabasa, siya ay naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa kanyang pananampalataya. Dahil nga po sa pagtitiwala ng lubos sa ating pong Panginoong Diyos. Psalms 147 verse 11. Ngunit ang Panginoon ay narulugod sa mga natatakot sa Kanya, sa Kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. So, kalaki po ng pagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos, ito po yung pagkakaroon po ng takot sa Kanya. Dahil kung nagagawa natin ito, sinasabi niya sa talatang ito, patuloy ang pag-ibig niya sa atin. Patuloy po yung pagbuhos ng pagmamahal ng Diyos para po sa atin. Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sabi niya doon. Kung sinasabi po natin na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos, dapat kalaki nito ay ang pagkakaroon po ng pananampalataya natin sa Kanya. At kung sinasabi naman natin na tayo po'y nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, dapat andun yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ganyan po ang dalawang bagay kong ito mga kapatid, dapat magkasama. Dahil kung ang mga bagay na ito ay wala po sa atin, sabi sa talatang ito, sa talata ng Hebrews chapter 11, hindi tayo maaaring kalugdan ng ating Panginoong Diyos. Dapat magkalakip ang dalawang bagay pong ito. At ang bagay pong ito
ay makikita natin kay Noah kung paano niya pinagkatiwalang lubos ang ating pong Panginoon Diyos. Pangalo na makikita natin is God smiles when we obey Him wholeheartedly, mga kapatid. So, pag sasabihin pong wholeheartedly, so meaning to say without reserve or without reservation, mga kapatid. Ibig sabihin, bukas loob at buong puso ang pagsunod natin sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. So, ang pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos sa kanyang mga utos ay hindi po sa pilitan, kundi ito po ay bukas loob at buong puso natin itong ginagawa at sinusunod. Hindi po yung nagsasamba ka dahil napipilitan ka or kaya sinabihan ka or niyaya ka, mga kapatid. Kundi nagsasamba ka dahil ito po ay kagustuhan ng Diyos, utos ng Diyos at sinusunod po natin dito ng buong puso po natin. So, Genesis chapter 6 verse 22. Noah did everything that God commanded. So, gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. So, ang tanong, sa paanong paraan ipinakita ni Noah na sinunod niya ang utos ng Diyos? Sa paanong paraan niya ipinakita na sinunod niya talaga ang ating pong Panginoon Diyos. So, tingnan po natin yung utos ng Diyos kung paano niya ipinagawa kay Noah ang paggawa po ng dako ng arko. Sabi po ng Panginoon Diyos kay Noah, gumawa ka ng isang daong at ang gagamitin mong kahoy ay ang gopher wood. So, maliban ba bang sinabi ng Diyos na maliban sa gopher wood ay may gagamitin ba siyang kahoy? Di ba, wala, mga kapatid? At makikita natin na tanging yung gopher wood lang yung ginamit ni Noah sa paggawa ng daong. Ang haba nito ay 300 siko. So sa measurement po ng ginawa ni Noah sa kanyang kapangyarihan, yung measurement na ginagamit nila ay yung siko po, mga kapatid. Ito po yung mayroong habang 300 siko. Na kung i-convert po natin sa modern measurement po natin ngayon, mayroon po itong habang 450 feet, mga kapatid. Ang luwang nito ay 50 siko. Na kung i-convert mo natin ito po ay mayroon pong luwang na 75 feet. At ang taas nito ay mayroon pong 30 siko. At kung i-convert natin ito sa modern measurement natin, ito po yung mayroong taas na 45 feet. So, kung atin pong papansin, mga kapatid, napaka-specific ng utos ng Diyos kay Noah, mga kapatid. Detalyado, specific kung tatawagin. Ngunit makikita natin na ginawa nga lahat ni Noah ayon sa mga utos at kagustuhan ng Diyos. At dito natin makikita na bukas loob, buong puso niya na sinunod ni Noah ang lahat ng pinag-uutos ng ating pong Panginoon Diyos. At para po sa atin, wholehearted obedience must be completely. Ang buong pusong pagsunod, mga kapatid, ay dapat buong buo, walang kakulangan. Wholehearted obedience must exactly, tamang-tama. Wholehearted obedience must not partial, walang dapat pinapanigan. No questions, walang katanungan, hindi yung sumusunod ka, ngunit may natirang question mark sa iyong isipan. No objections, walang dapat pagtutol. No reservation, wala dapat paglalaan. Ito po natin dapat sabihin na, Panginoon, sa susunod na lang. Sa ngayon, wag muna. Wholehearted obedience must be joyfully. Dapat tayo ay nagagalak. Umaapaw yung kagalakan natin. At wholehearted obedience must be enthusiastic. Dapat mayroon po tayong kasikasikan. Masigasig dapat natin itong sinusunod. Dahil sabi po ng manunulat sa Psalms chapter 119 verses 34 to 35, sabi niya po doon, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo, at akin itong susundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinalulugaran ito. So, ito na po yung sinasabi natin, mga kapatid, na pag sinusunod natin ng buong puso ang mga utos ng Diyos, sabi sa talatang ito,
Dito to yung makakasumpong ng kasiyahan at ng kagalakan. Mga kapatid. Dito natin makikita talaga, matatagpuan yung totoong kagalakan at kasiyahan. Kumpara sa mga bagay na mayroon tayo, pansamantala lamang yung mga kasiyahan natin sa mga bagay na mayroon tayo. Ngunit kung sinusunod natin ng buong puso ang lahat ng mga utos ng Diyos, sinasabi niya dito tayo makakasumpong ng totoong kasiyahan at ng kagalakan. Ito po yung gustong iparating na manulat po ng Salmo. Pag-ingatan natin at sundin natin ng buong puso ang bawat pinag-uutos ng Diyos. Dahil kung ginagawa natin ito, dito natin mahahanap ang totoong kasiyahan. Any act of obedience is also an act of worship. Why is obedience so pleasing to God? Because it proves that you really love Him. So ang anumang pagganap ng kautusan ng Diyos, ito din po yung pagganap ng pagsamba sa Kanya, yung pagbibigay po ng papuri sa Kanya. Yan. Kahit simpleng pag-aral lang ng Biblia, mga kapatid, Bible study, kahit simpleng panalangin lang, basta sabi natin na ito'y nakakapagbigay po ng papuri sa ating mong Panginoon Diyos. Bakit sobrang nakakalugod ito sa ating mong Panginoon Diyos ang pagganap sa Kanyang mga kautusan? Dahil sinasabi niya dito, ito yung nagpapakita, nagbibigay ng pruweba na mahal natin ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. John chapter 14 verse 15. If you love me, you will obey my commandments. Kung ako inyong minamahal, susunod kayo sa aking mga pinag-uutos. At ang bagay pong ito ay ginawa ko ni Noah, mga kapatid. So, pangapat at panghuli, mga kapatid, God smiles when we praise Him and thank Him continually. So, pag sinabi pong continually, ibig sabihin ba, gagawin lang ba natin ito pag naalala lang natin o nakaalala lang tayo? Sabi dito, continually means repeated frequently in the same way, regularly, without interruption, and constantly. So, ibig sabihin, ito dapat palagi, walang tigil, or dapat madalas. Walang tigil ang... So, ang tanong, gaano natin kadalas ginagawa ang bagay mong ito? Walang tigil ba ang pagbibigay po ng papuri natin sa ating Panginoon Diyos? Gaano tayo kadalas magpasalamat sa ating Panginoon Diyos? Nagpapasalamat lang ba tayo sa tuwing tayo masagana ang ating pamumuhay? Nagpupuri lang ba tayo sa Panginoon Diyos sa tuwing maalala natin siya? Sabi po dun sa quotation na nabasa ko dun sa mahitin ng isa kong kapatiran, sabi niya po dun, a person who is hungry for God will seek His presence every day, not just only in Sunday. So, which is dapat ganyan ang mindset po natin, mga kapatid, na kung talagang uhaw na uhaw tayo, gutom na gutom po tayo sa ating Panginoon Diyos, hindi lang sa araw ng linggo na hinahanap natin yung Kanyang presensya, kundi dapat ito po ay araw-araw. Yan. Hindi yung nagpapasalamat ka lang at nagpupuri sa Panginoon Diyos sa tuwing linggo lang, kundi dapat ito po ay araw-araw nating ginagawa. Yan. Dapat walang tigil, madalas at palagi. Dahil kung ating pong titignan ang ginawa ni Noah para mabasa niya ang pong Panginoon Diyos, sabi niya po dito, Noah brought pleasure to God because he lived with a heart of praise and thanksgiving. So, kung ating pong titignan sa pamumuhay po ni Noah, nagbigay po siya at nagdala po siya ng kasiyahan sa Panginoon Diyos dahil siya po ay namuhay na may pusong mapagpasalamat at pusong mapagpuri sa ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. Ganyan po ang buhay ni Noah. Ang tanong, ganyan din po ba ang pamumuhay natin simula nung tinanggap natin ang buhay Kristiyano? Ganyan din po ba ang naging buhay natin simula nung tinanggap natin ang ating pong Panginoon Kristo? Kung hindi po, mga kapatid, sana mag-umpisa po tayo. Genesis chapter 8 verse 20. Then Noah built an altar to the Lord and sacrificed burnt offerings on it. So, ang mga ganitong gawain, mga kapatid, sa lumang tipan, ito po ay nagpapakita na sila po ay nagpapasalamat at nagbibigay ng papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Na kung saan nagtatatag sila ng dambana
nag-aalis sila ng mga hayop. Ito po ay nagpapakita na sila po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Ito pa ay ginawa nila Noah, Abraham, Isaac, Moses, at marami pang ibang karakter sa lumang tipan. Ngayon, ano po yung kuman sa atin pagdating sa tayong mga Kristiyano? Hebrews chapter 13, verse 15, sabi niya po doon, sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng ahin ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga kapit baga ay bunga ng mga labi na nagpapahayag sa kanyang pangalan. So kung saan mga tipan, napapakita po nila na sila nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pagtatayo ng lamban at paghahandog ng mga malinis na hayop. Dito po sa bagong tipan, nauusan po tayo na mag-alay po ng mga papuri at pagpapasalamat sa pamamagitan po ng ating mga labi na ipinapahayag na natin ang kanyang pangalan, mga kapatid. Kaya tayo po ay umaamin, di ba? Tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po ay nanalangin, nagpapasalamat sa pamamagitan po ng ating mga labi. Yan po yung kautusan sa atin sa bagong tipan. Psalms 116 verse 17, I will give you a sacrifice of thanksgiving and offer my prayer to you. So worship works both ways too. We enjoy what God has done for us, and when we express that enjoyment to God, it brings Him joy, but it also increases our joy. So kung tayo po ay nasisiyahan sa mga bagay na ginawa ng Diyos para po sa atin, even that little things, mga kapatid, at ang kasiyahan na yan ay naipapahayag natin sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay nagbibigay sa Kanya ng kagalakan. Ngunit tayo din po ay nagagalak ng sobra-sobra. Kung atin pong napapahalagaan ang bawat bagay na nagagawa ng Panginoon Diyos, kahit malit na bagay man yan, siya po ay nagagalak. At the same time, tayo din po ay nagagalak mismo. So what God looks at is the attitude of your heart. So, lagi po sa ating tatandaan niyo, mga kapatid. Yan. Hindi po malaga or it doesn't matter kung gaano ka nakatagal sa pananampalataya. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, yung katangian ng ating mga puso, mga kapatid. Yan. 10 years, 20 years, 30 years, kahit gaano ka katagal sa pananampalataya, ngunit yung puso hindi mo ginagamit para sa ating Panginoon Diyos, baliwala rin, mga kapatid. Dahil lang tinitingnan ng Diyos, kaya ang mga Kristiyano gagamitin ang kanilang katangian ng kanilang puso para siya ay maluwalhati at mapasaya, mga kapatid. Is pleasing Him is your deepest desire? Kung tayo po ang tatanungin, mga kapatid, ang pinaka-nais natin ba ay mabigyan siya ng kasiyahan? Ang hangarin po ba natin ay naging ang katulad ng naging hangarin ni Noah? So, tingnan po natin yung encouragement ni Pablo, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5, verse 9, mga kapatid. Sabi niya po dito, kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. So, yan po yung sinabi ni Apostol Pablo, na bagamat sila ay nasa iba't ibang lugar, na kung minsan siya po at ang kanyang makasamahan ay nabibilanggo, ang hinahangad po nila at pinagsusumikapan na sila po ay maging kalugod-lugod sa harapan po ng ating Panginoon Diyos dahil ito po ang kagustuhan ng Diyos sa kanila. At sana, ganyan din po sana tayo na kahit nasaan lugar man tayo, saan man po tayo pumaroon, dapat nasa isipan natin na mabigyang papuri ang ating Panginoon Diyos at maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi lang sa araw ng linggo, kundi dapat araw-araw, oras-oras, kung saan tayo pumaroon, mga kapatid. Psalms chapter 14, verse 2. The Lord looks down from heaven at us humans to see if there are any who are wise, any who worship Him. So, sa ating pong pagtatapos, God is looking for people like Noah. Ang Panginoong Diyos po ay naghahanap ng mga tao kagaya ni Noah. People willing to live for the pleasure of God. At ang mga taong ito ay dapat handa at willing po na mamuhay
para sa kasiyahan ng Diyos, para po sa kanyang kalooban, para sa kanyang mga kagustuhan. When you make pleasing God the God of your life, pwede po ba nating gawin na layunin natin ang ating pamuhay bilang isang Kristyano na pabigyang kasiyahan ang ating Panginoon Diyos. So, there's nothing that God won't do for the person totally absorbed with His call, mga kapatid. At sana, lagi natin tatandaan ang apat na bagay itong ito. Ang apat na bagay, kung ano po yung nagpapasaya at nagpapangiti sa ating Panginoon Diyos. So, number 1, God smiles when we love Him supremely. God smiles when we trust Him completely. God smiles when we obey Him completely. At pangapat, God smiles when we praise Him and thank Him continually. Naway sa lesson pong ito ay magkapagbigay po sana ng encouragement para sa atin na gawin natin ang abot nating makakaya para mabigyan ng kasiyahan ang ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. Happy Lord's Day sa ating lahat, mga kapatid, at blessed Sunday to all of us.